This is Moto Serye, bringing you new spot, best destination, new adventure, and exploration sa iba-ibang lugar dito sa Palawan. Good afternoon everyone, nandito tayo ngayon sa isa sa mga famous na lugar dito sa Taytay, Palawan. Ang tawag dito ay Lake Mangaw. At kung bakit Lake Mangaw, tatanungin natin yung mga isa sa mga volunteer na nagbabantay dito sa area natin. So by the way, ang Lake Mangaw, this forest here, this green forest in Lake Mangaw is actually one of the protected area, and one of our endemic animals is actually on this kind of forest natin. Itong tinatawag nating pangolin. So kilalanin natin at alamin natin kung anong hiwaga ng tinatawag nating Lake Mangaw. Tara, samahan nyo ako. Ayan, so kasama natin ngayon ang isa sa mga volunteer forester dito sa ating Lake Mangaw, si Sir Rocky. Ayan, Sir Rocky, pwede mo bang masabi sa atin bakit Lake Mangaw ang pangalan o ibinigay na pangalan dito sa napakagandang lapad na river na to? Dati po yung pangalan po talaga ng lugar po na to ay Lake Danau. Yung ano niya po talaga na pangalan, Lake Danau. Sa pagdating naman po ng mga Kuyunin, yung tribong Kuyunin po, napalitan na po siya ng pangalan. Naging Lake Mangwaw na siya dahil po sa mga ano na mga Kuyunin na mapungaw. Yung mapungaw po sa Tagalog ay malungkot. Mapungaw, kinumbert na lang po nila Lake Mangwaw, mapungaw, kaya naging Lake Mangwaw na Lake siya. Mangwaw siya today. Dahil pagdating po nila dito, grabing lungkot po talaga na area po ito. Wala ano po yung dito natin. Sir Rocky, ano yung pwede nating malaman about sa Lake Mangaw? Gaano ba kalaki ang Lake Mangaw? Yung lawak po nito, yung tubig po ay 643 hektar. Wow! Pag ano po naman, pag tag-init po siya, 643 hektar. Pag tag-ulan naman po, inaabot po siya ng almost 1,000 hektar po. So dito ba kapag halimbawa namamasyal tayo rito, ano yung mga activities na pwede natin gawin dito? Meron po kaming Pangolin Trail. Pagdating po sa taas, may makikita po yung view ng lake, yung overlooking po, makikita po yung view. Hindi naman po kalahatang makikita. So overlooking view ang makikita natin dito sa area na to. Apo. Tapos ito po yung ano po, yung tubig, mga isda, may mga isda rin po yan dyan, marami po isda. 12 species po na isda meron dito. 12 species na isda na klase. Ano po yun? Mga native na isda or ano? Native po yung iba, sir. May tatlong endemic po dito, sir, na isda na dito lang po makikita. Anong klase mga ano yun, sir? Yung isa po ay, pangalan niya po ay Mangwawinensis. Mga uwaninensis kasi nga dahil mangwaw, oo. Tapos yung isa Bantulanensis. Mahirap lang po banggitin yung mga pangalan, pero andun po mamaya makikita po natin doon, nakasulat naman po doon. Meron ba tayong trekking dito? Ano, sir? Trekking o yung mga pwedeng akitin ng mga bundok? Meron, sir. Etong katulad nga nito, yung sa may Pangolin Trail. Nung ano po kasi nakaraan monitoring po kami bilang bantay gubat, nag-monitoring po kami nakaraan na isang bundok. Yung bundok po na nilakad po namin, isa po sa pinakamataas na bundok dito sa lake. Siya po yung pinakamataas, mataas pa po siya sa ano, Pangkol, yung mga matataas na bundok, mataas pa. Nakitang-kita po yung Kapwas. Tapos yung El Nido kitang-kita po sa wow, taas na. Actually po may picture po ako. Mga ilang ano yun, sir? Mga from kung mga slow pacer or gradual walk lang, mga ilang oras? Kung maganda po yung daanan, sir, abutin lang po ng 3 oras. 3 oras. Ito inabot kami ng 5 kasi kasama po yung tabas. Oo, kasi kasama pa yung ano. Ayan, so kung makikita natin, ito yung Lake Mangaw. So, Mangwaw. Okay, Lake Mangwaw. Yan, ito yung sinasabi na almost 600 hectares. Tignan nyo naman. Sobrang ganda. Okay? Activities na pwede natin gawin dito. Kayaking, pwede. Kayak, ayan. May nakikita naman tayo, may mga boat dito. Fishing, kasama po dito. Siyempre dito daw merong 13 species. 12 species of fish na pwede nating mahuli dito sa area na to. At itong mga nakikita natin ng mga small island na yan is available also. I think this is a good area for birding, at the same time camping or day camp yan, or kung gusto mo mag-hike. So makikita natin ang ganda talaga. Ayan. So ako mismo na ano ko na-amaze ako dito sa area na to kasi
First time ko makakita ng river na ganito talaga, na ganito kalapad. So intriguing, kaya lagi natin nadadaanan ito on the way to El Nido. Kaya pumasyal na rin po tayo rito para makita natin yung beauty ng itong Lake Mangwaw. At talaga namang mapapa-wow ka. Mapapa-wow ka kasi ang ganda niya. So explore natin yung area. Ina natin dito muna sa baba. Yan. So meron ditong area kung saan pwede nating lakarin siya. Ayan, oh. So kung makikita natin yung tubig, napakaganda ng tubig. Yan, oh, ang linaw, oh. Ang linaw. Oh, meron ako nakikita mga baritos. So ibig sabihin, sir, yung tubig dito fresh water at saka combination ng fresh water at saka salt. Wala sir, fresh water lang po. Oh, talaga? Fresh water. Guys, imagine this, fresh water. So fresh water, ito lahat dito na makikita natin. Doy, dito ang ganda sa baba. May floating. Wow, imagine this. Ang ganda. Oop. Okay, may overlooking. At the same time, may floating dito sa bandang gilid. So kung makikita natin yung linaw ng tubig, this is fresh. At sabi nga nila, nasa almost ano daw to, 12. Gaano kalalim, sir, yung pinakamalalim dito? 13 meters. Woo. So minsan ba umaabot yung tubig dito? Hanggang dito sir. Ito po yung tanong sir na pag naglalim po sir dito po. Okay. Ayan, so tapos ito makikita nyo dito. Yan, may floating. Pwede ito rate 500 for 4 hours. 10 person. Ayan, oh. Pwedeng bitawan yan dito. Yun, nakikita ko yung mga isda. Yan, oh. Yan, oh, nakikita ko yung mga isda. Yan, oh. Yan, nakikita natin yung mga isda, oh. Yan. Yan yung mga kasama doon sa sinasabi ng mga 13 species of fresh fish or freshwater fish na makikita natin dito sa Lake Mangwaw. Ayan, so kung makikita natin, ito yung area ng pwede kang magkaroon ng itong nakikita natin dito na floating cottage. Pasukin natin. Yan, itong floating cottage na to, pwede kang dalhin ito sa gitna ng river for 4 hours, only for 500 pesos. At ito yung makikita mo dito. Yan. Sobrang ganda. Ang linaw. And I do believe safe ito for swimming. And yan, makikita natin dito may mga gamit na ginagamit for fishing. Yan ito. Yan. Yan yung mga pool na yan, ginagamit yan for fishing. Ang lapad niya, oh. Hanggang doon. 600 hectares. Kasi nakikita tayo doon, oh, may mga may nagbo-boat doon sa bandang area na yan. Ganda. So dito daw pwede rin dang overnight stay. Kailangan lang magpaalam sa city tourism or from municipal tourism ng Taytay, Palawan para kayo ay ma-accommodate at the same time ay mabigyan kayo ng assistance kapag kayo ay mag-overnight dito sa area na to. Ano kayang meron dito, sir? Saan ito diretso? Ano sir, yung history. Okay, so itong area na to is not for sleepover, kundi parang office. Ayan, so ito ng Mindoro dati, ranger station po ng Mindoro. Okay, so ito ranger station siya. Ito po sir, Ayan, to ranger station ito nandito, mga kamotor. So makikita daw natin dito ay yung mga history ng Lake Mangwaw. Mangwaw. Lake Mangwaw. Uy, bugnay. Bugnay. Ang daming bugnay. Wow. This is
is one of my favorite wild berry. Yan. Ito ay ang bignay. Diba, sir? Tama ba? Sigurado ka sa bignay ito. Baka mamaya, hindi ah. Ang pangalan niya po yung sa amin ay Inyon. Inyon. Kinakain ba ito ng tao? Hindi. Hindi ko alam kung kayo namin Doon, nakain mo na doon. kinakain sir. Kinakain. Ayan po yung nakikita natin na puno na yan. Tinatawag po nating bagnay. Pero kakaiba yung pagkaano niya kasi yung bagnay, medyo pahaba siya. Pahaba yung kanyang mga bunga. Ito hindi. Para siyang lumboy, pero mas matamis siya sa lumboy. Inyol sir. Inyol. Inyol, ang tawag nila dito, guys. Local name. Look, it's like a wild berry. Look, it's like a wild berry. So, let's taste it again. Yan, oh. Medyo may pakla-pakla siya, pero sweet siya. Okay. Dito, ito nakalagay yung history. Facts about Lake Mangyaw. Mangwaw. It is the largest freshwater lake in the northernmost region of Palawan, Philippines. It is locally known as Lake Danau in the municipality of Taytay. It is surrounded by hills, hilly catchments, and about 4,425 hectares, at least 50% in which is original forest. Lake is an endorheic, no surface outflow, and was formed after the volcanic eruption blocked as an ancient river valley that drains all the east coast of Palawan. So, from what I understand, there is a probability that Lake Mangwaw is actually caused by a volcanic eruption. So, probability naman meron. Now, here naman po makikita natin dito, Lake Mangwaw is a Philippine key biodiversity area and a priority research area due to the presence of the relatively good habitat for numerous threatened species of birds. Yan, katulad ng Chinese egret. Chinese egret pala yung tawag natin doon. And then, falcate ground babbler, ito. And then, Palawan flycatcher. Meron din yung Palawan hornbill. And then, Palawan peacock natin, pheasant. And the Philippine duck. Yan, may Philippine duck din tayo. And some of that ay makikita natin dito sa Lake Mangaw natin. Now, the native fish na meron sa lake natin, ito. Yung Pontius baltulanensis at saka P. mangwanensis at saka Brosticus expatria. Blablabla. Yan po yung makikita natin dito. Magnahuhuli natin. Makakain naman siguro, di ba? So this is an overlooking view of Lake Mangaw, mga kamotour. Yan. Wow. Wow na wow talaga. Wow na wow. First time ko nakarating dito pero ang ganda ng view niya dito. Babalikan natin ito for probably a good catch of videos. Meron tayong gagawin dito. Another videos for this episode po natin. And we will try to have our swimming at the same time lake kayaking dito sa ating area dito. Ang lapad niya. Sobrang lapad. Sobrang lapad. And knowing the history of Lake Mangwaw, possible nga po, due to the eruption of volcano at ito po ay nabuo, itong area na to. Ganda niya. Wow. So this is Moto Sari. Marami pong salamat for watching and viewing my channel, Ma'am and Sir. Marami pong salamat. Hopefully to see you in our next adventure here in Palawan po. And stay safe.